Ay, magandang gabi po. Ang ating pag-usapan po sa ngayon ay patungkol po sa specifically yung topic na inatake ni Attorney Kaufman na walang kredibilidad ang mga testigo na ginagamit nila laban kay Digong Duterte dito sa International Criminal Court. So, sino-sino yung mga testigo? So far, ang alam natin ay tatlo. Ang unang testigo dyan ay si Edgar Matubato at saka si SPO3 Arturo Las Cañas. Pareho silang dalawa testigo sa pagpatay doon sa Davao killing. Ang pangatlong testigo nila ay si Ruyena Garma. At sino-sino mga ito? So, ang ayon kay Attorney Kaufman, ang mga ito po ay walang kredibilidad. Pero bago natin sabihin kung wala silang kredibilidad, nais natin po ilatag muna ano ba talaga ang dapat na mga elemento na patutunayan natin para magiging guilty si Digong. Magandang gabi po, Helen Baguio, Naim Bagarabim, sa mga kapsat ko, Maya Pempengi sa mga kabalin, Maray na Banggi sa mga Bicolano, maupay nga gabi sa mga waray-waray, maradyaw nga duyom sa mga Surigao-non, mayad nga gabi sa mga Karaya, maayong gabi sa mga Ilonggo, maayong gabi sa tanang mga Cebuano speaking, maadyong gabi sa mga Bolano, lalo din sa pamilya ng asawa ko diyan sa Talibon, sa Bien Unido. Lugar po yan, bayan po yan ni Carlos P. Garcia. So magandang gabi sa inyong lahat. Sa Mindanao, happy magabi sa inyo langon, mga pakat ago pagari. Marayaw dum sa mga tausod. May buenas noches sa mga Espanyol speaking sa Ternate, Cavite at saka sa Zamboanga City. So, magandang gabi sa lahat. Sa mga taga Marbel, maayong gabi sa inyo tanan. Sa taga Coronadal, Marbel o Coronadal, pareho lang. Sa tanan nga taga South Cotabato, diyan sa distrito sa akon nga Hinablus, na si board member Alicia Nicole Kausing sa 3rd District, sa South Cotabato, sa Sorala, Norala, Banga ba sa ako, hindi ko alam kung Banga sa ako, Santo Niño, Lexibu, at saka Tibuli. Maayong gabi sa inyo tanan. Sa 2nd District, sa South Cotabato, maayong gabi man sa inyo tanan. Sa Mayor sang Coronadal, si Eliordo Ojena, maayong gabi. Sa Vice Mayor sang Coronadal, si Palangga Nakon, si Bing Pabi, maayong gabi. Sa tanan, nga mga taga-Tupi, taga-Tampakan, taga-Pulumulok, taga-Tantangan, taga-Banga, ay maayong gabi sa inyo tanan. So, nevertheless, let us talk about the 3 witnesses na pinadala dun sa ICC laban kay Duterte. Ulitin ko lang po, sino yung tatlong testigo? Ang pag-usapan natin, si Edgar Matubato, si Arturo Las Cañas, at saka si Ruyena Garma. So far, tatlo lang po ay mga testigo. But then before that, we will discuss them and their testimonies insofar as in relation to the elements of crime against crimes against humanity. Pero bago yan, ipalabas ko muna kung ano ang mga elemento ng crimes against humanity. Ito po, base po sa Rome Statute, ito po yung elemento. At sa any criminal case, ay dapat ipatunayan mo ang lahat ng elemento sa crime against humanity. Ito po yung elemento sa crime against humanity. Article 7, paragraph 1, subparagraph A ng crime against humanity din sa Rome Statute ay nagsasabi na ang mga elemento ng krimen na dapat patunayan para maging guilty si Duterte ay number 1, the perpetrator
killed one or more persons. So, ibig sabihin, sa elemento sinabi nila, hindi kailangan na marami ang patunayan may pinatay. Kahit isa lang daw, pwede na. Number 2, the conduct of killing was committed as part of a widespread or systematic attack directed against the civilian population. Ibig sabihin, patunayan mo na mayroong systematic attack sa civilian population. So, ngayon, sinong civilian population na yun? Population ba ng addict ay considered as one civilian population? Population ba ng mga tulak considered as one population? Yung population ba ng mga high value targets, could it be considered as a population, civilian population? Yan ang mga tanong. So how could they prove that? So sa ngayon, nakita natin ang confirmation hearing, ang diskarte ng mga prosecutor ay ganito. Una, pinakita nila muna yung mga videos na nagpapakita na nagsasabi si Duterte ng parang gera o sabihin natin gera laban sa mga drug personalities. At kung sinabi natin drug personalities, we are talking about drug addicts. We are talking about drug lords. We are talking about drug users. So, yan po ang ano. May tinatawag nila sila na high value targets. High value targets, yung mga malalaking mga gambling lord, kagaya kay Rolando Espinosa, pinatay doon sa loob ng jail sa Leyte, Southern Leyte. Kagaya kay Reynaldo Paruhinog na pinatay doon sa Ozami City. At marami pang iba. Ang tali, isa nga andyan ata na sinasabi nila si Antonio Halili na mayor ng Tanawan, Batangas. So parang kinukonsidera siya na high value targets. Tapos number 3, yung perpetrator, ay ibig sabihin niya pumatay na kahit isa lang pinatay, ay alam niya yung kanyang pagpatay ay part and parcel, indispensably, at hindi pwede na hindi part and parcel, parte ng mga tinatawag na widespread na pagpatay, widespread systematic against civilian population. So, in other words, tatlo lang elemento sinabi rito. Pero sa sinabing population na elemento na tatlo, kailangan may existing na sinatawag na civilian population. At kung may existing na may population, ay dapat civilian ang population. At kailangan may atake laban sa population na yan. Paano mapatunayan na may atake sa population na yan? Siyempre, of course, ipakita mo yung records na may pinatay at saka i-identify mo kung sino mga pinatay. So, in this department, pwede ba mapatunayan sa pamamagitan ng mga video representations na nagsasalita si Digong? Na patayin yan. Tapos, ang katotohanan ng buhay, in-expose, siniwalat ni Attorney Kaufman na ang Philippine media ay madaya. Madaya sila dahil galit ata sila kay Digong Duterte. So sinasabi ng media ay pinapakita yung sa news ang video na kung saan nagmumura si Digong, patayin yan. Ganun nagkasimple. Pero in any other words, but the message is the same. Pero ang problema nila, yung karugtog ng video ay hindi nila in-splice out nila, tinanggal nila sa pagpresenta ng balita. Hindi nila sinama sa news ng video nila na nagsasabi sa dulo, karugtong na video na nag-utos si Duterte. Sabi niya, but do it, abuse it, and there will be hell to go for you. Ibig sabihin, binabalaan niya yung mga pulis kung sino man mag-operate, gawin yung trabaho niyo. Pero pwede lamang kayo pumatay kung may imminent danger na papatayin kayo. Ganun po kasi. So with that, nagdadaya po ang mga media. So ang mga media na yun, ginamit ng prosecutor na ebidensya. So in other words, doon pa lang ay nalagay na po sa tinatawag na kahinaan ng kredibilidad ang ebidensya ng prosecutor laban kay Digong na kung saan ay sinasabi nila na
inanunsyo, inamin pa daw ni Digong na sa media na sinasabi ng papatay siya. Papatay niya. At nung huli, pinakahuli na media speech, public speech sa Hong Kong bago siya nahuli sa Pilipinas. That was delivered, I do believe, on March 8, 2025. So sinabi niya, ang sinabi niya doon ay sabihin na natin na inamin niya. Pero ang pag-amin niya na may pinatay siya at kung ano man ang mangyari ay hinihiling niya sa mga OFWs sa Hong Kong na kung mamatay man siya ay hinihingi niya na mag-donate sila ng $5 or $10 para naman ipunin at ipatayo ng kanyang estatwa. At ang kanyang estatwa, gusto niya mailagay siya sa katabi ni Jose Rizal. At si Jose Rizal ay libro ang hawak. At siya naman ay ganito. Akala na, sabi ng prosecutor ng ICC, ibig sabihin daw baril. Hindi naman baril yun. Pogi ba? Parang ganun, pogi. Di ba? Ganun yung ibig sabihin. So anyway, yan ang sinasabi ng prosecutor. So ibig sabihin, heavy, very heavy ang nagbigyan, umaasa, napakabigat ng pag-asa ng mga prosecutor na sa mga video na pinresenta nila ay mananalo sila. Kaya lang, una na kontra nila doon ay naipakita ni Kaufman ang video na kung saan sa dulo ay nagsasabi na bawal pumatay. Kung pumatay kayo, there will be hell to pay for the Philippine National Police. So in other words, they cannot now say completely, there is no doubt, may duda na kung talaga may polisiya, may systematic na utos na papatay. May sistema ba? Widespread. So ibig sabihin, doon na nagdududa kung talagang meron. Otherwise, ano lang yan, kunting patayan lang mangyari at walang crime against humanity. It will become a simple act of murder pag gano'n mangyari. So, ano pag ibang ginagamit nila na ebidensya, baliban dyan? Gumagamit sila doon ng ebidensya, may 3 testigo pa sila. Pero mamaya natin pag-usapan ng testigo. Tapos sabi niya dito sa elemento na kailangan alam ng pumatay na yung kanyang pagpapatay ay base sa utos na kasama sa sistema. Kumbaga sistema na pagpatay laban sa mga sibilyan. Kung ano mong grupo ng sibilyan. So, yan ang sinasabi niya. So, basahin natin uli ang 3 elemento. The first element says that the perpetrator killed 1 or more persons. Number 2, the conduct was committed as part of a widespread or systemic attack directed against a civilian population. Number 3, the perpetrator knew that the conduct was part of or intended the conduct to be part of the widespread or systemic attack against a civilian population. Yan po ang elemento. So in other words, sabi ko kanina, just for them to prove na systemic ang patay, pinakita po ng mga prosecutor ang tinatag na memorandum circular na pinalabas ni Bato de la Rosa na kung tawagin ay CMC Circular of 2016 na nag-utos na may project to neutralize. Tawag doon ay tukhang at saka Oplan double barrel. Ang first barrel is tukhang, yung barangay tinatawag ng ICC na barangay clearance. At saka yung second, yung tinatawag na HVT, high value targets. So yun ang Oplan double barrel. At nakalagay sa Oplan double barrel na ayon sa prosecutor at yun po ang kanilang ebidensya na talaga may sistema si Digong sa pagpatay ng maramihan ay nakalagay doon na salita or word na neutralize. So, inaargumento ng mga prosecutor sa mga judges ng ICC na ang ibig daw sabihin ng neutralize ay pagpatay. Tapos si Attorney Kaufman naman ay binasa ng buong-buo ang circular memorandum ni Bato de la Rosa at nakalagay doon may warning na bawal pumatay, bawal hindi igalang ang karapatang ng mga tao sa ilalim ng Konstitusyon ng Pilipinas. So, in other words, nung ni-raise ni Kaufman yun, nagkaroon na ngayon ng duda yung sinasabi ng mga prosecution, sila ni Attorney Jean Nichols
si Attorney Minjayin Yang at saka sino pang ibang mga attorney nila. So, ibig sabihin, sadyan sa aspeto na yan ay hindi pwede mo sabihin completely na may proof beyond reasonable doubt na talagang iniutos ni Digong ang pagpatay. So, yun nga lang, magkaroon ng issue, ay argumento naman ng mga prosecutor, ay hindi ano lang yan, style lang yan, kunwari na nilagay na bawal ang pumatay, pero ginagawa nila. So, that's it. That's how the prosecution will argue. So, if that is so, magiging usapin na ngayon ng mahihirap na ngayon sa part ng prosecution na magpatunay na talagang ganun ang nawalang respeto ang pagpapatay. So, paano nila papakita? So, the best way to show it is, kung ako yung prosecutor, ay ipapakita ko, isusumiti ko sa International Criminal Court judges ang bawat patay. 78 na patay po ang gusto nila ipatunayan. So sa bawat isa sa 78 ay gusto na dapat patunayan na kung paano pinatay. Ipakita nila yung testimonya ng autopsy report o testimonya na ng autopsy. Malamang maging testigo na si Dr. Raquel Fortun. Ipakita nila yung lahat ng records of deaths. Lahat yun, ipakita nila lahat ng 78 kung paano pinatay. So, that's the only way siguro para maipakita nila na may pagpatay na the only way mapatunayan nila ang pagpatay ay talagang pinatay na walang kalaban-laban. So, paano man natin mapatunayan na pinatay na walang kalaban-laban kung wala silang ebidensya ng mga bangkay, wala silang ebidensya ng mga autopsy. So, halimbawa, nakapagpatunay sila, nakasumiti sila ng lahat ng mga namatay na 78, nakapatunay sila na mga pinatay sa ulo o sa likod, ang tama ng bala, kung ano pang iba, at kung gano'n ang patunay na, may tanong tayo ngayon, sapat na ba yan na bilang katibayan para sabihin natin na yung pagpatay ay talagang sinadyang pinatay o nanlaban? Ganon po mangyari dyan. So gusto na patunayan na lahat ng pinatay ay talagang pinatay na walang kalaban-laban. So ang tanong ngayon yan sa prosecutor, ibig mo sabihin pag napatunayan yung 78, nakapili kayo ng 78 na pinatay sa ulo, sa likod, ang tama ang bala, ay mapatunayan niyo ba na ngayon na mayroong policy na to kill even without justification, to kill even without self-defense? Ganun po ang patunayan nila. But then, my problem is, kung ako po yung prosecutor, I cannot assure myself that it does not follow. Ang tawag diyan non sequitur. Non sequitur, ibig sabihin, it does not follow na kung natamaan sa ulo yung tao, ay ma-prove mo na ngayon na may policy sa pagpatay. E paano kung yung ibang namatay ay harap-harapan sa harap ang bala at hindi nyo pinresenta yung mga patay na harap ang tama? In other words, pinapakita ko sa inyo ang hirap ng trabaho ng prosecutor para patunayan na ang lahat ng namatay ay talagang sinadyang pinatay na walang tinatag na nanlaban. Walang sirkumstansya na nanlaban. So, nakita niyo na kung gaano kahirap ang problema ng prosecutor sa pagpapatunay ng systemic. Kasi pag sinabi mo systemic, lahat po system ay pinatay mo. Hindi mo pwede sabihin na systemic ang pagpatay na nanlaban o di kaya self-defense. Kaya they have to prove na ang lahat ay magpapakita ng mga sugat na tama ng bala na walang kalaban-laban ang pinatay. But then, kahit napatunayan nila, 78 na taong binilang nila, kahit mapatunayan yung 78 na walang kalaban-laban, ang ibig sabihin ay napatunayan na nila yung elemento na systemic. I beg your pardon, kasi pwede po mangyari na yung 5,000 ang patay na iba ay iba ang nangyari. So in other words, lumalayag
sa kahibangan itong prosecutor ng ICC. That's number one problem. Tapos number two problem, sila rin nagpresenta ng ebidensya na nag-utos ng Oplan double barrel, si Bato. Ngayon, pag tinignan mo ang Oplan double barrel, imbis na magagamit nila sa kanilang kaso laban kay Duterte, ang nangyari, ginagamit ni Atty. Kaufman na ebidensya pabor kay Duterte. Sapagkat mapatunayan na sa wordings, salita ng memorandum ay nakalagay, bawal pumatay ng walang paggalang sa karapatang pantao ng mga biktima. You see? Ang hirap nun. Ngayon, ang isa pang problema nila. Ang pumatay, kailangan ipakita nila na bawat pumatay na pulis ay patunayan nila na sila, alam nila na pumapatay sila para susunod sa sistema ng utos. So, paano ngayon mapatunayan ng prosecutor? Sila ni Attorney Nichols, Julian Nichols, at saka si Attorney Minjayen Yang. Paano nila patunayan na ang pagpatay ay part ng sistema? Kung hindi natin sila ipipresenta, ang katunayan po, the hard and fast rule dito, kailangan ipakita, dapat kukunin ng mga prosecutor ang lahat ng mga pulis na aktual na pumatay at patawag sa ICC. At doon sa ICC, kailangan tanungin nila at kailangan na sumagot sa tanong nila na yes po, alam namin may sistema na kami, nasusundin namin ang pagpatay na kahit walang pakundangan, kahit hindi nagdedepensa, kahit nagdedepensa o hindi nagdedepensa, patay namin. Kapariha din po ng kaso ng kay Pagbo sa South Africa, kaso ni Intaganda. Lahat po ng patayan sa kanila kay Ongwen, lahat ng patayan na nangyari sa sa Africa ay inamin nila na patayan na walang pakundangan. Hindi kagaya kay Digong Duterte na ini-insist na ang pagpapatay ay may self-defense. May aspeto na self-defense. So, ibig sabihin, napaka-problema talaga sa prosecutor kung paano patunayan na walang self-defense. Yan po. Tapos, in the face of the aridity of their evidence, ay maraming evidence to the contrary, a plethora of evidence na kung saan magpapakita na yung police report, bago nila matutumba yung paniniwala sa police report, ay yung police report mismo nagsasabi na lahat po ay in order. Yan ang pinaka-problema. Naniwala naman ako na may mga mali-mali sa police report, but then yung kalakaran po sa ebidensya ay hindi mo pwede sabihin na tanggalin mo pagpaniniwala mo sa police report kung wala kang matibay na ebidensya na maipakita na dinoktor yung police report. Para na lang mapatunayan mo na hindi totoo yung pagpatay na nanlaban. In other words, dahil ko lang stress at uulitin ko, ulit-ulit, the only way na mapatunayan na may sistema nga sa pagpatay na walang pakundangan kung mapatunayan ng prosecutor na ang pagpatay ay ginawa kahit na walang self-defense. Now, we can extend it further, the discussion. So, kung mapatunayan nila yung sa 78 na kaso din dinala na, kung mapatunayan lang 39 na patayan, ay walang kalaban-laban, pinatay ang mga biktima. But then, sapat ba yan para sabihin na talagang may sistema na pagpatay na walang kalaban-laban? Hindi po. Kasi bakit? Paano naman yung natirang 39? Dapat ilatag din nila, i-perfect nila yung 78 na victim, ay mapapakita nila na pumatay ng walang kalaban-laban. That's the keyword para manalo sila laban kay Duterte. Ngayon, pag mapatunayan ng 78, paano naman nagdepensa? Halimbawa, magpresenta sila, gagawin naman ni Kaufman, magsumiti siya ng mga ebidensya na yung ibang mga namatay ay namatay sa harap ang bala, tama ng bala. So, ibig sabihin, that will now raise doubt, magtataas ng duda kung totoo ba na mayroon systemic na pagpatay o wala. See? Nakita ninyo? So, ngayon,
Kumbaga, nakita na ninyo ng buhay o kamatayan ng kaso nila laban kay Duterte ay nagbabase sa kung merong systemic o widespread na attack. The only way to prove systemic attack is to prove that all persons were killed without even the element of surprise, element of the what we call as accident o na baka namatay sila or the element of uh, homicide. Kailangan ipakita na may elemento na pagtraidor na pagpatay. So, ulitin ko lang, the only way for the prosecutor in the ICC to have a chance of proving that Duterte is guilty is to prove that the killing was done in the manner na pinatay na walang pakundangan, na kahit walang kasalanan pinatay. That's the only way para mapatunayan ng systemic attack against the civilian population. Pero problema nga, ibig sabihin, they are alleging that there were 6,000 or more than 30,000 people who were killed during the time of the drug war. So, ibig sabihin, it is not enough for them to prove na yung isa sa mga 78 na biktima na binabanggit ay na pinatay na walang kalaban-laban. Ayan. So, today, sinasabi ko, may kaibigan ako doon si Attorney Pelayo. Tatlo ang elemento ng crime against humanity. Let us discuss the elements. The first element is the perpetrator or the actual killer, not the mastermind, has killed one or more persons. That's the first element. So the second element, that the conduct of killing was committed as part of a widespread or systemic attack directed against the civilian population. That's the second element. The third element is the perpetrator knew or has the knowledge or had the knowledge that in killing, it was part of the system. So ngayon, for us to know that, kailangan hulihin natin yung mga pumatay mismo, hindi si Duterte. So kung mahuli natin ang aktor na pumatay, that's the time na malalaman natin sa kanya kung sa pagpatay niya, sa loob na aware ba siya na conduct para sa system. Kaya I'm telling you, from the point of view of a legal analysis, ang hirap patunayan sa totoo lang sa ngayon. Ang hirap patunayan na systemic ang papatay kung hindi kayo manghuli ng actual na top police na pumatay. So kung si Digong Duterte lang inyong hinawakan, you can never prove that. Luluha lang kayo ng dugo. Hindi nyo mapapatunayan. It can never be proved by the videos presented that Duterte said, I kill you, I kill you, I kill you. It can never be proved by presenting the Duterte ordered the policemen to kill. At hindi rin mapapatunayan yung last video na pinresenta nyo. Ulitin ko lang, na yung sa Hong Kong, bago siya hinuli noong March 11, ay nagsalita siya na ay umamin siya na may mga pinatay siya. Pati yan ang tanong ko, sapat ba yan na ebidensya kapag umamin siya sa video na may pinatay siya? Sagot, hindi po sapat ebidensya. Bakit? Tanong, bakit? Ito po ang sagot diyan kung bakit. Kailangan yung pag-amin ay kumpleto. Aamin niya na, enumerate niya kung sino-sino mga taong pinapatay niya. And it is very clear, wala siyang binanggit na tao na pinatay. Wala siyang binanggit na pangalan na pinatay. So next, kailangan sabihin niya kung sino man pinatay niya, kung saan pinatay. Binanggit pa kung saan pinatay? Hindi. Kailangan, kung magsalita siya, kung umamin man siya, dapat banggitin niya kung ilan ang pinatay niya. Binanggit ba niya kung ilan? Hindi. In other words, iyan yung style ng mga tao na umaamin pero hindi man lang sinabi kung sino pumatay, sino pinatay niya. So, naintindihan na ninyo? Kapag ikaw ay umamin na wala ka naman binanggit kung sino pinatay mo, general statement na umamin ka, marami kang pinatay, you can never be convicted. There must be a name of the victim. Kasi para masatisfy mo tinatawag na corpus delicti. So there must be a place where the crime occurred. There must be
a number of persons who were victimized. And there must be a statement of time as to when did the crime occur. Kaya in this case, very clear po sa speech ni Duterte bago siya umuwi ng Pilipinas, bago siya inuli. Wala siyang binanggit kung sino pinatay niya. May inamin siya, may pinatay siya. Inamin niya kasalanan niya. Inamin niya maraming namatay sa tinatag na war on drugs. General statements, pwede ba makonvict ang tao sa general statements? Ulitin ko lang, hindi mo pwede makukonvict ang tao sa general statement. Kasi kailangan proof beyond reasonable doubt. So in other words, ano naman ngayon, dahil lumalabas, hindi po sapat yung mga video na yun. Maliban pa sa mga videos na pinesenta nila na biniblame, in-expose ni Kaufman ang mga Philippine media na nagpalabas ng mga balita, na ang video lamang na kung saan nagsasalita, kill ang pinakita. Hindi nila ni-splice out nila, tinanggal nila sa video yung salita ni Duterte na authorized lamang kayo pumatay kung authorized lamang kayo pumatay kung kayo ay ang buhay ninyo ay nasa panganib. So ganun po ang nakita. Hindi nilagay ang tinanggal ng caution. Kagaya rin sa balita kay ulitin ko lang yung circular memorandum ni Bato sa double barrel. Pinresenta ng prosecution ang memorandum ni Bato. Pero nagtutok na sila dun sa neutralize, and they give definition to the word neutralize as killing. Pero hindi nila binasa yung pang second page ng memorandum na sabi, you must respect the rights of the people and the Constitution. So, yan po. So, ibig sabihin, makita na natin na windang po ang mga presentasyon nila na kung tatanungin mo yung mga anti-Duterte na mga abogado, pati yung dating justice, sabi nila daw, alakas na ng ebidensya ng prosecution. Hindi nyo ba na-analyze? Kulang-kulang. So ngayon, ito na ngayon binanggit nila na meron pala sila 3 testigo. Number 1, si Matubato. Number 2, si Arturo Las Cañas. Number 3, si Ruy Nagarma. So ngayon, ang problema nila ay inatake ni Kaufman yung mga 3 testigo nila. Ano sabi ni Attorney Kaufman? Paano natin mapaniwalaan yung testigo ninyo na gobyerno naman ng Pilipinas ang gumastos pamasahe papunta rito? Ang gobyerno nila ay tumutulong kay Las Cañas papunta rito. So, si Bato-Bato ay pumunta sa ICC noong January 2025. At ito ay kunwari pinalabas na sikreto pagpunta. Style nyo bulok talaga. Idiniskarte ni Trillanes na kunwari sikreto na pagpunta noong January, nakasakay daw sa eroplano, nagpanggap na ng ibang pangalan hanggat nakarating sa ICC at ginawa siyang state witness ng ICC. So ang tanong ni Kaufman ngayon, may ipapakita niya na ginastusan ng gobyerno ng Pilipinas ang mga testigo. So kapag ginastusan, ibig po sabihin ay number 1, hindi na bababa na ngayon ang kredibilidad ng testigo. Ganun po ang sasabihin ni Kaufman. Ngayon, titingnan naman si Las Cañas din, ganun din. Kinulungan din ng mga ng gobyerno ni Bongbong Marcos. So ibig sabihin, it turned now into a political story, not criminal story. And then ang pinakahuli na testigo nila, sino? Si Ruy Nagarma. Si Ruy Nagarma ay nagtestigo na nagbigay doon siya ng pera bilang reward sa pagpatay yun sa Chinese na nakakulong sa Davao Penal Colony. So, ito na ngayon si Ruy Nagarma. Bago siya umalis, nagpalabas ang Mandaluyong Regional Trial Court ng warrant of arrest sa pagpatay kay General Wesley Barayoga. So, ang ginawa ni Rimulya dyan, pinalipad niya ngayong araw, halimbawa ngayong araw, si Ruy Nagarma papuntang Malaysia. Nung nandun na sa Malaysia, saka nilabas ang warrant of arrest.
Ano ibig sabihin nun? Well, binigyan ng pera ni Remulla at saka ni Trillanes si Ruina Garma. Tapos lumipad na siya sa Diheg. Hinayaan din yung lumipad sa Diheg. At dapat siya managot dito sa pagpatay nila kay Wesley Barayuga. So, sabi ni Tony Kaufman, how can we believe in the testimonies of these witnesses if these witnesses are tainted from the very beginning? They were helped, assisted by the government of BBM. That's one. Ngayon, ang number two, bakit magiging incredible, hindi credible ang ebidensya ni ang testimonya ni Roy Nagarma? Ay ganito, bakit? Kasi po, very clear na yung pagpatay kay Wesley Barayuga, obviously during the period of war on drugs. O bakit? Inakusan niyo siya na may sariling hiwalay na murder. Ibig sabihin, hindi yan sugo ni Duterte. So with that, defeated na ang inyong theory. Yan lang po ang sinasabi ko. Pakinggan muna natin siguro ang sinasabi ni Kwan dito. Ang sinasabi ni Kwan. Ito ni Atty. Kaufman tungkol sa tatlong testigong ito. Ito. Pakinggan ninyo sinabi ni Kaufman. What may be deemed suitable corroboration. An accomplice with self-confession, although most prosecutors will collate the evidence and thereafter analyze it and decide whether to prosecute with a view to obtaining a reasonable prospect of conviction. Okay, stop. Ang sinasabi ni Atty. Kaufman, lahat ng mga prosecutor, ang ginagawa para patas sila, ay kukolekta sila ng ebidensya. At pag may ipon na nila ebidensya, saka sila magdidesisyon kung sino kakasuhan, anong ikakaso. Ayan, pakinggan natin. Which is indeed the standard supposedly applied since Mr. Karim Khan assumed the role of chief prosecutor. At saka yan din ang standard na ina-apply ni Atty. Karim Khan nung siya pang prosecutor sa ICC. A prosecutor is not meant to choose his target in advance and then find the evidence to support a preconceived desire. So, ngayon, sinasabi niya, bawal po sa prosecutor, natatarget muna siya kung sino kakasuhan, saka mag-gather ng evidence laban doon sa target niya. So, bawal yan. Going to engage upon a wholesale forensic analysis of the credibility of each and every witness. I am long enough in the tooth to appreciate that issues of credibility and weight are not normally litigated at confirmation, but are left to trial. Yan. Tinatara niya, pinapakita niya na inasertin mo na si Duterte titirahin, saka sila mangulikta ng ebidensya laban kay Duterte. This case, however, is unique. And as I have said, the prosecution's star witnesses are self-confessed murderers. Okay. Pero yung sariling kaso nito ngayon laban kay Duterte ay unique, kakaiba. At ang kakaiba nito, number one, ang kanilang mga testigo ay mga kriminal din, mga pumapatay na marami. And most of their statements were taken by the prosecution's investigators with the assurance of limited use. Namely, that anything self-incriminating would not be used against them in proceedings at the ICC. Okay, yan. Sabi niya, kagaya nito, hindi niyo tinuturo, pero obviously, nagtuturo si Kaufman kay Las Cañas at saka kay Bato-Bato. At sinasabi nila very obvious na ipoprosecute nila, ipapatistiguhan nila itong si Bato-Bato at saka si Las Cañas na ang sasabihin nila yung mga krimen na hindi sila mayayari.
kriminal laban kay Digong ang gagawin nila. Although Mr. Nichols will undoubtedly tell you that these agreements of limited use are not to be understood as the grant of immunity from prosecution, for all intents and purposes, they are. Okay. Ang sabi ni Kwan, nagre-raise ng doubt si Kaufman na yung mga testigo ninyo na mga kriminal ay binigyan nyo yung immunity from suit. So, kahit ano lang ikukwento nila. So, ibig sabihin, i-compare mo naman katotohanan. Ang testigo na killer na nagkikwento ng totoo ay yung testigo na killer na alam niya siya ipaparusahan din. Pero kung hindi siya paparusahan, pwede siyang gumawa ng kwento. Ganun po ang katotohanan. Kaya sabi ni Kaufman, maliban actually, sa totoo lang, maliban sa ang mga ito ay binibigyan nyo ng assistance, binibigyan nyo at worst, binigyan pa ninyo ng milyon-milyon mula sa malita para timistigo laban kay Digong, ay polluted na talaga. And I am prepared to wager that we will not see even one, not one, of these incriminating witnesses in a dock at this court, nor in a dock at any court anywhere in the world, after they have been rehoused and given protection at considerable expense to the state parties funding this court. Kaya, sabi niya, isusugal ko pa, sabi ni Atty. Kaufman, na kahit isa sa mga testigo dito, wala sa kanila ang makikita mo na ikukulong pagkatapos nitong testimonyang ito. Kasi mga killer nga sila. Makukulong ba si Rowena Garma? Makukulong ba si Bato-Bato? Makukulong ba si Las Cañas? Yan ang sinasabi niya, pagkatapos gagamitin nila ito, ay worst, binibigyan pa nilang pera. Ay, ang mangyari, hindi pa ito makukulong pagtapos ng testimonya laban kay Digong. I do not think that I would be alone either in believing that there is something morally repugnant. At huwag kayo mag-isip na ako lang ang nakakaisip na yung merong isang immoral na nangyayari dito sa tatlong testigong ito. Even questionable from a public policy standpoint to shield not only one, but a number of murderers from prosecution at the ICC just in an attempt to nail Rodrigo Duterte. Hindi. Sa gagawin nila lahat yan para na lang mayari si Digong Duterte. Grabe. Indeed, in many common law jurisdictions, the use of a self-avowed murderer to convict an alleged murderer would normally entail vetting and scrutiny of the highest order. Those words, if I'm not mistaken, come from the Crown Prosecution Service's instruction manual. Public source. In fact, I would suggest that it would normally only be approved, firstly, when it is considered of more value to have a suspected person as a witness than as a possible accused. Secondly, whether obtaining the conviction of an alleged murderer is more important than the release of a self-confessed murderer. And finally, whether it is likely that a conviction could be obtained without the cooperation of the self-confessed murderer, or a number of them. So, ibaga, nag-raise na ng challenge si Kaufman. Nagdududa na siya. Unang-una, parang wala nga naman, asiwa ka naman. Ang dami-daming pinatay ni Las Cañas. Ang daming pinatay ni Bato-Bato. Pagkatapos, bibigyan nyo ng immunity si Bato at si Las Cañas. Sa dami-daming pinatay, kapalit ang testimonya na laban kay Duterte. Yan po ang puntos niya. So, where is justice there? Where is morality there? Ganon din ang mangyari kay Rowena Garma, na si Rowena Garma ang tinuturo ng ebidensya nagpapatay kay Wesley Barayoga. Even after this vetting process, most courts and common law jurisdictions require an evidentiary supplement before relying on the sole testimony of a cooperating criminal witness, or what is otherwise called an accomplice witness. Such an evidentiary supplement
in legal parlance is called corroboration, and rules exist governing what may be deemed suitable corroboration. I'm pretty sure that these considerations were never considered by the prosecution. So, sinabi ni Atty. Kaufman, yung katotohanan na dapat ikulong yung mga maraming pinatay na actual na killer ay hindi nila sinaalang-alang. Basta lang, ibig sabihin, political ang mangyayari. Basta makulong na si Duterte. Hindi bale ng mga kasama niyang killer, kung killer, may kasama man siya na napakaraming pinatay. Very simple reason. At least two of the most prominent accomplice witnesses were offered up to the Yan, prosecution yan si Matubato, si Las Cañas. on a silver platter, and I cannot say by who in open session. Neither the Rome Statute nor its accompanying texts regulate the way statements of limited use are employed. Okay, tina-challenge na ngayon ang limited use. Kumbaga, iyan ang statement niya sa Pilipinas. Ang actual na gumawa ng crime against humanity, yung mga testigo ngayon. So, the logic is, why would we give them immunity para lang makonvict si Duterte na may political considerations pagkatapos hayaan natin ang mga pumatay? Ang mga pumatay si Las Cañas, umamin 300 attorney Pilayo pinatay ni Las Cañas. So mapapatawad nyo? 300 pinatay niya sa Davao. Ganon din ka Matubato. So where is justice there? Dapat kasama sila ni Duterte. Nagtitistigo lang sila, matapang dahil hindi sila makukulong, hindi sila kakasuhan. Ganun ang nangyari dyan. I would like the pre-trial chamber to consider the way academics and the prosecution itself has qualified the implementation of limited use statements in the past. So kinukontra na ngayon ni Kon. Kini-question ni Kaufman itong paggamit ng limited liability doctrine nila. Sa kanya hindi pwede. Dapat kompreso-preso sila lahat. And I quote from paragraph 49, which is open source, of a chapter on the Office of the Prosecutor in the 2022 edition of the Max Planck Encyclopedia of International Law, written by no less than Judge Betty Höhler of this court. And I quote, one of the agreements the OTP may enter into during the investigation is an agreement with a person suspected of committing crimes within the jurisdiction of the court, is to provide a statement of limited use. The idea is that the person provides the Office of the Prosecutor with an oral or written statement for the purpose of pursuing leads or developing additional information or evidence on the condition that the statement will not be used against the interviewed person except as stipulated in the agreement. The purpose of such agreements is to ensure cooperation of so-called insider witnesses whom the OTP does not intend to prosecute, but are expected to provide key information or evidence against other, usually more senior suspects. Judge Höhler was effectively relying on footnote 20 to the prosecution's own filing, number 1118, in the Bemba Article 70 case, which states the same thing. Both sources stressed that limited use statements should be used as a rule to pursue leads or to develop information, but not apparently, outright at any rate, to serve as the key and main testimony against a suspect. In my opinion, there is a good reason for this, and it is contained
in the wording of Article 54, 3D of the Rome Statute, which is cited as the statutory basis for limited use statements. The prosecutor is entitled to enter into such agreements granting limited use on condition that the agreement would not be inconsistent with the statute. And I stress those words, not inconsistent with the statute. Using the evidence of self-confessed murderers to obtain leads or develop evidence from other sources, I would suggest, is consistent with the statute, as mentioned by Judge Betty Hohler. To give a get-out-of-jail card, however, to a whole bunch of murderers in order to fix liability to another, albeit pre-selected individual, also selected of murder, is, in my opinion, totally and wholly inconsistent with the object and purpose of the Rome Statute, which, according to its preamble, oft cited by the victims and the prosecution, is dedicated to the eradication of impunity. In my opinion, granting immunity to a murder suspect for core international crimes would be seen as undermining the object and purpose of the Rome Statute. Sabi ni Attorney Kaufman, ang pakay o purpose or objective ng Rome Statute ay para matigil ang impunity. Para mabigyan ng katarungan ang lahat ng mga biktima ng crimes against humanity. Paano mo ngayon may justify na yung mga actual na killers na nag-cause ng crimes against humanity ay bibigyan mo ng laya at hindi ikukulong at hindi mo paparusahan? So hindi ba ay kontra yan sa objective o purpose ng crime ng Rome Statute? Yan ang tanong na napakatindi. Okay, so with that, siguro I believe na konting pakinig. Accordingly, I would ask the Chamber to find the statements of those witnesses afforded such limited of use and to be of negligible evidentiary weight. Another issue pertaining to the general credibility of the prosecution's witnesses is the way in which they were recruited. Oh, ito na. In my The way they were recruited. opening remarks a couple of days ago, I talked about the general fairness of pursuing charges brought by a prosecutor who was formerly a representative for more than 100 victims of Mr. Duterte's alleged crimes. I also talked about a recorded telephone conversation in which one of the participants bragged about acting as President Marcos Jr.'s silent partner for channeling witnesses to the ICC. Apparently, I raised the presidential spokesperson's hackles considerably. So let me quote a bit more so that I can assure her that my cognitive faculties, which she doubted, are in fact intact. And this is what this covertly recorded individual, who I'm forbidden from naming, said. They cooperate through me, since I don't hold a position. Redacted. But we are able to do it. So what? What happened here is an ICC investigator will give me a list of witnesses, documents they need to bolster the case against Duterte. Then I provide it. I give it to the different agencies so it can be approved. There are witnesses who need a pardon. I get the authority from the president, and they are granted a pardon. Basically, like that, it becomes a priority mission of the government. Yan, nabistos na ni
Si Kaufman na si BBM plan nakialam. I don't think I've disclosed here, Madam President, any working methodology of the Office of the Prosecutor. So now I turn to the incidents themselves, the 49 incidents. The prosecution invites you to view these incidents as the manifestation of a much larger pattern. To quote the prosecution's very words in filing number 330 at paragraph 5, the 49 incidents are a non-exhaustive list of examples of the conduct underlying the charges. Indeed, the prosecution speaks of thousands of victims in toto, data sets, and patterns of violence. Now, the defense does not deny that much drug-related violence did occur. It was occurring before Mr. Duterte assumed the reins of power and continued, as we have shown by way of a sharp increase. Sinasite ni Kaufman na may mga namatay, mga patay na nangyari na hindi pa nakaupo si Duterte at natuloy na sa panahon ni Duterte. He left office. But these grandiose visions of the prosecution are of no avail if the core criminality and incidents alleged in its document containing the charges are not made out. So the question before you is whether there are substantial grounds to believe, firstly, that each of these specific incidents were unlawful killings, namely deliberate acts of murder, and secondly, that they were knowingly committed to further the criminal objective of the so-called common plan or the state organizational policy with which it has been conflated. And finally, that they are indeed attributable to Mr. Duterte under a recognized mode of liability. Preempting a possible defense, always a good tactic for a prosecutor, unsure of the strength of his own case. There is a heavy reliance on expert analysis of data sets to argue that reported instances of self-defense were Rely sa experts lang. Hindi naman testimonya ng experts. Heavy reliance. statistically improbable. Let me stress that it is the defense's view that if the contextual case depends on the scale of victims, namely thousands, as alleged by the prosecution, then establishing the evidentiary integrity of each charged incident is imperative. In other words, the defense firmly submits that the pretrial chamber should not commit any one of the 49 incidents to trial unless it concludes that there are substantial grounds to believe that Mr. Duterte's criminal linkage and liability has been established for each one. When these 49 incidents are disaggregated and examined one by one, as the statute requires, we submit, what becomes apparent is not the cumulative strength, rather the recurrence of certain symptoms of inherent weakness in the evidence. These weaknesses fall into 6 broad categories. The first is the over-heavy reliance on the testimony of cooperating witnesses who are inherent criminals with an inherent propensity to be unreliable and whose statements, as I mentioned, are not corroborated by external evidence. The second, hearsay. Sabi niya, nag-rely siya na matindi kay Maslas Cañas sa kay Matabato. Pero ang testimonya nila ay mga testimonya ng mga kriminal mismo. At
yung testimonya nila ay walang suporta mula sa labas ng mga ebidensya na yun. Kaya kaduda-duda pa rin. Attribution, or in less legal parlance, incriminating statements heard from a source twice or even 3 times removed. The third weakness, which infects the evidence, is the fact that some of the victims are unidentified, making it virtually impossible for the defense to pursue its own lines of inquiry. This weakness affects at least 9 out of the 49 incidents. The fourth weakness, documentary records, such as police and forensic reports, are at variance with and are contradicted by testimony of a single prosecution witness. Fifth, the hoary old chestnut of conflicting statements emanating from 2 or more witnesses testifying to the same event, some contradicting one another, some contradicting even themselves. And finally, the sixth weakness being the repeated absence of any evidence to link the hitmen to our client, despite the prosecution's best efforts to chivvy such linkage out of them. So yan. So very clear na kaduda-duda ang mga ebidensya na pinapresenta nila. Very clear. So dyan naman kita ngayon na nakikita ko ng kapapanalunan, mananalo talaga si Duterte. Yan po ang aking nakikita dito. Kaya ladies and gentlemen, ang lahat naniwala kay Duterte, don't worry. Ito, klarong-klaro. Si Argo, 679, galing-galing ng host, tsaka si Kaufman. Isang oras na pala tayo. So, Rizzy Hopmalin, Lela de Lima, ang mafia criminal. Ronel, Norbert, Norberto Nicolas Jr. Rika Hopmalin, yes, it's true po, over-exaggerating mga NPA komunista. Risa Ontiveros, Lela de Lima are criminals. Attorney Nicolas Kaufman is more brilliant and clever. Sana lahat ng abogado katulad ni Kaufman. Ife Baguio, God knew that the ICC were paid by BBM in order to destroy Rodrigo Roa Duterte. Berge Piquero, ginamit talaga ni Attorney Kaufman ang pinag-aralan niya. Tapos itong si Bato-Bato, kinasuhan niya at hindi na rin nakakuha ng benepisyo na isa ring kalawag. Si Imelda Tikong, sana hindi bias ang ICC, malinaw, talo ang ICC sa debate, puro kwento ang sinasabi, wala ng credible evidence, ginisa ang prosecutor watching from Vancouver, Canada. Salamat po. So Lope Liagugo, alis ang mga trolls. BCBs, pumapasok na sa mga trolls sa Makati and Malitas deliveries. Paldong-paldo na, kawawa ang mga kabanang bayan. Spread fake news. Argo, pwede lang pala magbigay ng lead. Sina Bato-Bato, hindi pwede sila mismong testigo. Salamat po, tama na intindihan ninyo. So, Estong, si Las Cañas, may hawak na mga magnanakaw, rugby boys, pushers sa Nicaragua, daw, kinasuhan, kaya hindi nakakuha ng benepisyo. Si Rafael Arciaga, keep up the good work. Dr. Toto Causing, Dennis Causing, Argo, lagot sila. Berge Piquero, mga trolls nakapasok. Philippine Palestra, mukhang bayad na itong si Causing. Ay, hindi po ako bayad. Wala pong bayad sa akin. Walang kakayahan magbayad si Duterte po. Wala pang pera. BCBs, PNP Grijaldo, hindi na mga buhay na bribe, kaya contempt kaagad at walang sahod. Si Duterte ang nag-utos kina Las Cañas sa Bato-Bato, dapat lang pala talaga na tanggalan ng lisensya bilang abogado itong si Causing. Galit ka ba, Philippine Palestra? Jenyap, ano po yan, attorney? Yung kahapon pa po yan. Attorney, opo, kahapon pa po. Kinaklaro lang natin. Istong kasinungalingan yung yaman ng Marcos, naging mayaman lang mga pagnanakaw ng diktador ng Marcos na
nilimas ang gold reserves sa Pilipinas. Oh, hindi ko nabasahin si Philippine Palestra, mga wala rin ko din sabi mo, Fe Bagyo, BCB umiyak si Garma noon kasi pinilit tinakot na baguhin ang mga affidavit para kumontra kay Duterte. Oh, Kimi Bakol, good evening po, share, thank you. So istong maraming trolls. Risi Hope, muli may mga question pa to ni kasi mga taga Ilocosor, marami akong nakausap ko na sabi nila po wala daw ninakaw si mga Marcos kasi daw po mayaman. Ay hindi po ganoon argumento mga kapwa ko mga Ilocano. Huwag ka maniwala na maraming pera, maraming ninakaw po si Bongbong Marcos. Gumagamit lang siya ng Ilocano para protektahan yung kanilang mga ninakaw. Katoto galing-galing. Philippine, sa Johnny Laguador. Good evening po, Atty. Kausing. Good PM po, Atty. Toto. Sino pa? Si Maistong, si Matabato at Las Piñas, sila ng mga tiwali na sindikato sa PNP kaya hindi nakaretire mga yan. K3 si Garma, halatang napilitan lang yan. Sana magkahimala at magsabi ng totoo sa ICC Court na pinilit na siya ni magtestigo. Tapos Tomas Esplana, di ba? At Toto, may warrant sila sa Canas dito sa Pilipinas. Ganoon din, may warrant si Garma. Testigo si Matabato, hitman siya ni DDS pero wala pang napapatay doon palang katoto, hindi nakapanipana paano naging hitman. Okay, ano pa? Elijah Socorro, Tamsak. Thomas Esplana, gandang gabi, Atty. Toto Kausing. BK Mansion, good evening, Toto Tirador, watching from Lucena City. Argo, correct. Salome Matsubara, good evening po, Dr. Toto Kausing, watching from Tokyo, Japan. Masyadong hirap ng ating bansang Pilipinas. Konbanwa sa mga Pilipina na sapon, Pilipino sa Japan. Isagani Mindula, kakahiya itong bansang ibang bansa, wala tayong kakayahan. Jetta Torres, hanggat si BBM ang presidente, hindi makakalabas si Tatay Digong. Meme Authority, good evening sir. Risa Hope Malini, marami kanmo dyan kuno DDS daw vlogger, ba't binabayaran siya? Mabuti po si Terni kasi totoo po siya na totoo. Hindi po, wala pong pambayad ng mga Duterte. Naimbang Rabim, Kapsat, Doktoto, i-offer natin lahat ng mga sa Diyos para sa piperde natin. At hindi natutulog ang Diyos, hindi isang araw. Galaxy, good evening po, Dr. Toto, watching from Singapore. Tapos BCBs, good evening, Dr. Toto. Versatile Matt, good evening, good people, Dr. Engineer Toto. Thank you for analytical explanations watching from UAE. Tapos Risi, hope man super intelligent po kayo. Isa kayo sa mga matatalino na vlogger. Exceptional po kayo. Thank you. Salamat naman po. Si Jerica Longstedt, Roger Kahayagan, maka Duterte naman talaga siya. Naging abogado lang, di na ni Kapersi. Ngayon alam na natin ano ba talaga siya. So ako po hindi maka Duterte kundi makabatas. Nagkataon ng batas pumapabor kay Duterte. Riz Hope, Hople Malina, Atty. Kasing, good afternoon po. Tapos Fernando Rafael Fernandez Cuervo. Tapos sino pa listening from Logroño, La Rio, España. Buenas noches, Fernando, Senyor. Carlito Porñas, maupay nga gabi sa mga waray-waray. Tututo, tiisin natin kung ano man ang hahantungan sa kaso ni Duterte. Bawi na lang tayo sa 2028. Tiyak ko, libo-libo ang mga pulis sa sundalo magsusubmit ng courtesy resignation. Roger Kahayagan, Toto, akala ko matinong tao po ako, Roger, ang hindi po matinong kagaya ninyo na naniniwala po sa mga tinatawag na mga marites nila ni ka-insurekto. Roel Domingo, pag hindi nyo pinaglaban ng batas, kagaya ng kinidnap na lamang si Duterte, ay wala kayong kwentang Pilipino. Paglaban nyo na ang batas, kahit akusado yan, may karapatan akusado na hindi pwede sila hulin pag walang warrant of arrest. Naintindihan mo ba yan, Roger Kahayagan? If you cannot understand that, then I judge you as somebody who does not know what you're talking about. Bernard Magtibay, Edward Mangalindan, oh my God, talo tayo sa CC, confirmation charges, uwi na sa Tatay Digong sa February 30. Walang February. Huwag ka naman magbiro, walang February 30. February 28 lang hanggang 28. Peach Mangos, good evening po, watching from Makati. Arasaw sa good evening, attorney. God protect and guide you always. Salamat po.
Ara, Loresa Cascara, good evening, Attorney Tom, watching from Israel. Kay Kumaro, Ricardo Aban, go, Katoto. Helen Bagyo, Peach Hand Mangos, good evening po. So yan, sino pang iba? Tapos Romel Bengson, Nimbang Rabim, kada kayo amin, mga kakabsat. Argo, galing-galing ni host saka ni Kaufman. Mitom Bura, Leila de Lima, Mafia Terorista, Ronel, tapos si Hopia, tapos Panalo, si Perdi, wag lang mapasukan ng politika. Tapos Bergie Piquero, oh my God, how brilliant Attorney Kaufman. Imagine, isa lang si Attorney Nicolas Kaufman, dami nagtutulong sa kanya. Albert Ingeto, expected mo ma-dismiss kahit sa jurisdiction itself. Argo, Ronel, sabi ni host, klarong-klaro, panalo si Hoffman. Paano klarong-klaro po? Si Kaufman panalo sa labang sa argumento. Renato Acosta, sana makalayas Tatay Digo. Argo, naniniwala ka na naman. Yes, dapat ka maniwala, Ronel. Romel Bengson, wag sanang mangibabaw ang power ng malita. Malita power. Jorim, mananalo si PRRD. Mitom Monbora, yes, hindi ang asa Messi. Faye Baguio, mabuhay kay Dr. Kausing. Ronel, Argyo, sino pag iba? Renato Acosta, dati na magnanakaw mga Marcos. Ismin, Doc, nag-hire ka ba ng hitman na wala pang mapapatay? Tama. Ronel, hindi mo ba nakita yung kalaban ni Kaufman? Nangitim na sa kahiyan? Argo, hindi mo ba nakita yung kalaban ni Kaufman? Okay, si Alan Natibagos. Sana makauwi na sa Tatay Digong. So, Argo, Pebagyo, sino pa? Manuel Malaki. Nice, kaayo, Katoto, good evening. Sino pa? O hanggang dyan lang. At wag po kayong magkalimutan, mag-like po kayo para tuwing lalabas ako ay meron kayong notice. Okay, maraming salamat. Siyempre, pag may palipad kayo, magpalipad kayo sa akin. At siyempre, mag-join kayo sa channel ko po. 75 pesos a month lang at makakatulong naman kayo sa akin. Maraming salamat po sa lahat.